Ngayon ay pag-uusapan po natin ang isa na namang napakalaking balita para kay XRP at sa buong XRP Army, kung saan ay meron pong lumabas na listahan galing kay Forbes tungkol sa mga tinatawag na alleged SEC securities ayon sa market cap. At ang nakakagulat po dito ay hindi kasama si XRP. Para sa mga matagal nang sumusubaybay, ito ay napakalaking simbolo ng pagbabago dahil ilang taong ding naging sentro ng regulatory scrutiny sa XRP. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito para sa market at paano po ito makakaapekto sa future ni XRP. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang ipinakita ng kasalukuyang listahan ng Forbes. Yan, sa bagong update po ng Forbes ay gumawa sila ng listahan ng mga digital assets na itinuturing ng SEC na parang securities sa mga nakaraang enforcement actions. Kapareho din nito ang ginagawa ng CoinMarketCap na may sariling curated list ng alleged SEC securities. Dito sa listahan ng Forbes ay makikita ang mga malalaking pangalan gaya po ni na BNB, Solana, Cardano at saka Tron. Pero ang hindi po inaasahan ng marami ay ang pagkawala ng XRP sa lineup. Para kay Saif, isang kilalang market watcher, malaking bagay ang pagkakaalis po ni XRP dahil ito ay pahiwatig na iba na ang pananaw ng mga data providers at ng mas malawak na crypto market kay XRP. Kaya ang possible impact po nito ay ang pagtanggal kay XRP sa listahan na ito ay maaring magbigay ng mas mataas na kumpiyansa sa mga institutional investors. Ibig pong sabihin ay mas kaunti na ang regulatory risk na nakikita nila kay XRP, kaya posibleng dumami ang malaking kapital na papasok dito. Ayan, check po natin yung actual dito na pinost ni Saif Crypto. Ayan, si Saif Crypto, meron po siyang 17.2k na bilang ng kanyang mga followers. Ayan, sabi niya rito, breaking Forbes list of alleged securities, SEC securities show no XRP. That means the SEC no longer counts XRP among alleged security. Ayan, Ripple, victory is loud and clear. XRP is equal to utility and not a security. The real bull run fuel is here. Ayan, ito po yung listahan. Ayan, kitang-kita po natin na nangunguna si BNB, ayan, na sinundan ni Solana, Cardano, Tron, Toncoin, Near Protocol, Internet Computer, Algorand, Cosmos Hub, at saka si Filecoin. Kaya, ayan, wala po talaga si XRP sa listahan na ito. Ngayon ay ano naman ang legal na konteksto sa likod ng pagbabagong ito? Para maintindihan po natin ang bigat ng balitang ito, kailangan nating balikan ang kaso ni Ripple laban sa SEC. Nagsimula pa ito noong December 2020 kung saan inakusahan ng SEC si XRP bilang unregistered security. Mula noon ay pabigat ang hatol sa market perception kay XRP. Pero noong July 2023, gumawa po ng malaking desisyon si Judge Analisa Torres. Ayon po sa ruling, si XRP mismo ay hindi maituturing na security kapag ito ay tinrade sa secondary markets. Ito ang naging turning point ng laban. Pagdating po ng June 2025, sinubukan ni na Ripple at SEC na magkasundo tungkol sa penalties pero tinanggihan ito ni Judge Torres. Yan, tinanggihan po ang kanilang joint request. Maya-maya ay kinumpirma ng CEO ng Ripple na iuurong po nila ang counter appeal. Ang SEC ay inaasahan ding gagawa ng parehas na hakbang. Sa umpisa po ng buwan ng August, ngayon po yan, ngayong taong 2025 ay natulukan na ang appeals process at nanatili ang final judgment. Dito tuluyang natapos ang multi-year legal battle.
Kaya ang possible impact po nito ay ang pagtigil ng kaso ay nagtanggal na ng malaking ulap ng duda sa market. Dahil malinaw na ang status ng XRP, mas nagiging bukas na po ang pinto para sa mass adoption, lalo na sa cross-border payments. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng pagbabagong ito sa market sentiment? Ayan. Para sa XRP Army, ito ay higit pa sa simpleng balita. Para po sa kanila, matagal na nilang ipinaglalaban sa XRP, kung saan ay isang utility token at hindi isang security. Ang pagkawala po niya sa listahan ng Forbes ay isa pong patunay na unti-unti nang natatanggap ang kanilang pananaw. Dahil malinaw na ang regulatory status, nakikita natin na lumalakas po ang interest mula sa institutional investors. Kasabay nito ay tumitibay din ang tiwala ng mga retail traders. Ngayon ay mas nakikita po si XRP hindi bilang isang risk, kundi bilang isang malaking asset na may kakayahang mamayagpag sa global payments. Kaya ang possible impact po nito ay ang paglakas ng sentiment ay maaari pong magbigay ng bullish momentum kay XRP. Kapag dumami po ang pondo na pumapasok, maaari itong magbunsod ng panibagong bull run na matagal nang hinihintay ng XRP Army. Ngayon ay bakit dapat mag-ingat pa rin ang market? Mahalaga ring tandaan na ang listahan po ng Forbes o ng CoinMarketCap ay hindi po isang official legal ruling. Ang mga ito ay base po sa editorial decisions at interpretation lamang. Ibig sabihin kahit na wala si XRP sa listahan, hindi ito otomatikong nagbabago ng opisyal na position ng SEC. Gayunpaman, malaki pa rin ang epekto ng optics nito. Ang pagkakaalis po kay XRP sa mga listahan ng alleged SEC securities ay nagpapakita ng pagbabago sa pananaw ng publiko at ng mga data providers. Ito rin ay nakakatulong para alisin ang stigma na matagal nang nakadikit kay XRP. Kaya ang possible impact po nito ay kung masasanay ang market na makita si XRP na wala na sa kategoryang security, mas magiging normal ang pagtrato sa kanya bilang isang malaking altcoin. Ito ay maaari pong magtulak ng mas matatag na presyo sa long term. Yan, bilang panghuli ay ano naman ang sinasabi ng XRP Army tungkol dito. Ayon po kay Saif at sa iba pang mga kilalang personalities sa community, ito po ay isang panalo para sa lahat ng sumuporta kay XRP mula pa noon. Isipin mo, ilang taon din nilang kinaharap ang mga duda at negatibong balita. Ngayon ay may ebidensya na sila na iba na ang tingin ng market kay XRP. Para po sa XRP Army, ito ay simbolo ng tagumpay matapos ang matagal na regulatory battle. Ang narrative po ngayon ay nagbabago mula sa pagkakakulong sa legal na usapin tungo sa posibilidad ng malakas na adoption at saka bull run. Kaya ang possible impact po nito ay kapag ang community ay mas nagiging positibo at vocal, nakaka-impluwensya po ito sa retail market. Marami po ang posibleng pumasok muli kay XRP dahil naniniwala silang mas ligtas at mas malaki ang potensyal niya ngayon. Bilang panghuli, para sa akin po, ito ay isa sa pinakamalaking turning points sa kwento ni XRP. Ang matagal na laban po niya sa SEC ay nagbigay ng malaking pasakit sa presyo at sa reputasyon niya bilang digital asset. Pero ngayong malinaw na ang status at tinanggal na siya sa mga listahan ng alleged securities, nakikita ko na mas malaya si XRP na makapag-focus sa kanyang tunay na layunin bilang global payments solution. Naniniwala ako na kung magtutuloy-tuloy ang positive sentiment na ito, may posibilidad na pumasok po tayo sa pinakamalakas na bull run ni XRP. Pero kailangan pa rin nating tandaan na volatile pa rin ang crypto market at dapat po tayong maging maingat sa ating mga galaw. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.